Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi sa ating lahat sa buong Pilipinas, iba't ibang dako ng mundo. Kumusta na po kayo sa inyong patuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Sa gabing ito, nandito naman tayo sa ating gabi-gabing programa sa ating Facebook at YouTube para magpalaganap sa salita ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, unahan natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, you have promised that 2 or 3 gathered in your name, you will be in the midst of them. Help us, loving Father, to open your word and lead our heart by the power of your Holy Spirit, understand the richness of your love as we continue to experience, to discover the beauty of our relationship to you as our Father, our God in heaven, who provided us everything according to your riches in glory. Cleanse us and forgive us all our sin by the power of the Holy Spirit, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga brothers and sisters, basahin muna natin ang Ebanghelyo sa gabing ito at i-recognize natin ating mga panauhin, Sister Marites Importante, Sister Jomilin Magarso, and Brother Andy Maghanoy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Genevieve Lagrimas, good evening po, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. God bless you. Thank you. Sister Beat, may the Lord continue to bless you and your family, and to all our brothers and sisters who are with us now tonight. Let us now read our gospel of today's gospel, my dear brothers and sisters in the Lord. Mark chapter 12, verse 13 to 17. A reading of the gospel according to Mark. They sent some Pharisees and Herodians to him to ensnare him in his speech. They came and said to him, Teacher, we know that you are a truthful man and that you are not concerned with anyone's opinion. You do not regard a person's status but teach the way of God in accordance with the truth. It is lawful to pay the census tax to Caesar or not. Should we pay or should we not pay? Knowing their hypocrisy, he said to them, Why are you testing me? Bring me a denarius to look at. They brought one to him, and he said to them, Whose image and inscription is this? They replied to him, Caesar's. So Jesus said to them, Repay to Caesar what belongs to Caesar, and repay to God what belongs to God. They were utterly amazed at him. Brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Napakaganda sa ating Ebanghelyo na it talks about our responsibility first to the government and to the church. So tayong mga Pilipino, we are Filipinos, and we are also Catholic, no? We belong to the to our country. We are one nation, and therefore we have that responsibility, no? Sister Mitichi, Brother Archilis Asusina Mendoza, we have the responsibility to our government sa mga lahat ng mga buhis, lahat nating mga pangailangan natin sa iba't ibang level sa ating gobyerno, barangay, province, national government. We need to participate, no, in our government, at the same time also to the church. So Jesus gives them the reminder that give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. In the Old Testament, no, according to
Leviticus chapter 27 verse 30, it gives us the reminder that in the discipline of giving in the Old Testament is 10% belongs to God. So we can see there, we can read in the Old Testament discipline that 10%, no, the giving of the Jewish people was practiced according to the Bible. 10% belongs to the Lord. Holy, secret, belong to the Lord. That's why we have Malachi 3:10, no? Bring all your tithes, your 10%, an offering to the storehouse, so that there may be food in my house. Try me, and I will open the windows of heaven and pour out the blessings that there will be no room to accommodate it. So in the Old Testament, the discipline of giving is 10%. But it's not only 10% because there are any kinds of giving aside from 10%. Mayroong tinatawag first fruit offering, no? Mayroong mga tinatawag nating tinatawag natin na sacrificial offering, voluntary offering, aside sa 10% offering, no? Kaya i-recognize natin si Brother Rini V. Hernani. Hi, good evening, Brother Nui. God bless po. At sa ating lahat, patuloy lang bro, watching from Valencia City, Bukidnon. Shout out ko na lang ang lahat na taga Bukidnon. Yes, shout out po galing kay Sister Genevieve sa lahat ng mga taga Bukidnon. And Rini V. Hernani. And Brother Rui Plusios, hello Brother Noy, maayong gabi inimog sa tanan nga nagtambong karon. Maayong gabi po, Brother Rumi, thank you sa mga prayers. I'm also praying for you, all my viewers and benefactors who always support this ministry in prayer and also in finances. Sister Ni Lopez, Brother Dieter Ipanto, Sir Belma Country, Brother Jane Gumapak Berdidas, Sister Jane, let us commit to the Lord His most holy will for your father na kung pagalingin siya ni Lord, Sister Jane, walang imposible sa Panginoon. Tandaan natin yan. Kahit ganun nakapayat si tatay mo, but God can make a miracle. He is a powerful God. Brother Eddie Gutierrez, and Sir Jane, you are watching from Hong Kong. Regards sa lahat ng mga taga Hong Kong. Sister Junilyn Enrique Santos, magandang gabi. Sister Lizzie Sarong, and also Brother Andy Licaros. So mayroon tinatawag natin na what belongs to Caesar, to the government, and what belongs to God. So, giving in the New Testament is voluntary, no? Yung sinasabi dito sa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 na ang pagbibigay natin dapat galing sa ating puso, hindi tayo pinupursigi, no? Sa New Testament giving, no? Sabi dito sa Bisaya, ang matag usa maghatag, kasi ang aking mga brothers and sisters medyo madilim. Madilim ang ating so dito pala ako hanap sa 1 Corinthians, kaya hindi ko kaagad nakita. Okay, so sabi dito na sa Bisaya, Cebuano version, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa, sumala siyang gusto o dili magsubo o maghunahuna ang ipugos siya,
kay ang Dios na higugma sa malipayong maghatag. So in the New Testament practice, it is according to the heart, no? What is being decided from our heart. So the Old Testament discipline 10%, it was particularly for the people of Israel. But in spite of that, we can also apply that if we want. No? Like for example, gusto natin magbigay ng 10% to the ministry. We can still do that because giving is a commitment. Kung gusto mo rin na voluntary from the heart, and that is your commitment to God. That is, brothers and sisters, between us and the Lord. Okay? So, no one can tell us na yung ginawa mo 10% is wrong. Brother Randel Serrano, no? Brother Donald Bahunsua, Brother Matt Mundihar, Sister Jane Birdida. So, it is a commitment, no, to the Lord. If we want to commit to the Lord na we will make our giving 10%, let us do it. Kung ito ay maluwag sa ating puso, wag naman yung magbigay ka ng 10% na parang hindi mo kagustuhan, di ba? You give 10% not from your heart, wag na lang kayo magbigay ng 10%. So in our gospel, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. So like for example sa ating day of worship, binigay sa Panginoon sa atin ang 7 days, Monday to Saturday. So dapat yung Sunday, i-separate natin yan para sa Panginoon, no? Na family Bible study, family sharing, di ba? I-separate. Mayroon tayong araw na para sa Panginoon. Kung if we are talking about treasure, na we have to give what is of God. Then also sa ating time, we need also time for God, especially in learning the Bible, praying the Holy Rosary, praying the Chaplet of the Divine Mercy. Kasi nakita ko mga kapatid na kung ang isang tao nagbasa sa Biblia, nag-chaplet sa Divine Mercy araw-araw, nag-rosary, hindi makadominate sa kaniyang isip ang problema. The problem cannot dominate his mind, his being, because we are always dominated by the Word of God, by the presence of God. Kaya sa ating panahon ngayon na sobrang daming problema, no? Dapat tayong, lalo na tayong mga Katoliko, bigyan natin panahon ng pagbasa sa Biblia. Before we go to work, we will read just 1 verse, 3 verses, and then kung hindi ka na makapag-rosary, habang nagsakay ka sa jeepney, pwede ka mag-rosary. Nagsakay ka sa train dito sa Manila, papunta ka sa trabaho mo, sobrang traffic. So we will grab the opportunity habang nagta-traffic to pray the rosary or to pray the Divine Mercy. So marami tayong mga paraan na we can pray the Holy Rosary. Wala tayong ma-present na katwiran sa Panginoon, lalo na dito sa Metro Manila. Sobrang traffic. Mag-traffic dyan, tag 4 hours. Imagine ka, tag 4 hours, 3 hours. Hindi maubos mo ang lahat na mystery sa Rosary. From joyful, sorrowful, mystery of luminous mystery, glorious mystery, sa 3 hours na na traffic. Maubos natin kaysa pala magalit tayo sa traffic, magalit tayo sa mga traffic enforcer. Wala tayong magagawa. Ito na ang Metro Manila. Sakay ka ng train, sakay ka ng bus. Let us grab every opportunity in prayer, in praying the rosary, Chaplet of the Divine Mercy. O mayroon tayong mga cellphone, we can read the Bible. Kasi kung sa ngayon mga kapatid, magpadala tayo sa mga problema, hindi natin disiplinahin ang sarili natin na magiging dominated ang isip natin sa mga problema, no? Problematic ang mukha natin. Kaya yon ang aking karanasan bilang isang Katoliko na ngayon, na dapat we do that dito sa Metro Manila, sa mga traffic natin.
i-grab natin ang panahon natin na mag-rosary, mag-chaplet. Brother Anthony Balakwit, Brother Mark, mayong gabi, and thank you for watching. God bless you always. I'm praying for you. Brother Broji Krusty, mayong gabi, bro. Thank you for your time of watching this sharing. And Brother Cristino Amatiaga, Brother Chris, mayong gabi, and Brother Jeffrey Estrella, mayong gabi, bro. Jeep, and also ang ating gwapo na kapatid, Brother Jiwan Paisionis, Brother Christian Villaruman, magandang gabi po. Shout out sa lahat ng mga CPLAMP members, no? Brother Noel Paisionis Senior, shout out sa ating lahat. Kaya discipline, no? Kasi ngayon ang daming problema, no, sa ating panahon. Sa akin lang, hindi naman natin problema, pero we are in the ministry, di ba? So, we are listening problem from different people from Luzon, Visayas, and Mindanao. Problems here in Northern Luzon sa ating mga members, leaders. Problems sa Southern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, di ba? Problems sa Visayas area, Palawan. No, yung mga nadaanan natin, mga Coron, Busuanga, all people are informing us about their problem, asking their prayers. Diba? Mindanao. Halos naubos din ang buong Mindanao. And then, those areas where we were there, no, doing the ministry, the people becomes connected to us. And they always present problem asking us to pray. Not only to pray, if we have, mayroon tayong extra blessings, we can share. Pero we cannot cover it anymore because we are not God, no? We are not all powerful that we can address all the concern and problem of our people, but to encourage them to continue in trusting the Lord. Kaya dito ngayon, gusto kong basahin ang iba't ibang mga talata tungkol sa ating mga kapatid na ang daming problema ngayon. Sabi sa isang kapatid natin, Brother Andy, no? Brother Andy, sabi niya na, Bro Nui, please advise. Please advise, ngano nga imbis nag-alagad ko sa among parokya as a catechist, ni grabe man ang mga problema sa akong pamilya, sa akong mga igsuon, nagkasakit, nagbulag, apektado kayo ko sa ako ang pagministry sa simbahan nga nag-alagad ko as a catechist, pero ang akong kaugalingong pamilya nagkinahanglan og labaw pa nga nagproblema. Brad, iampo mi. Grabe gyud kay ang kalisod sa among kahimtang. Labi na giubanan sa aning mga problema sa pamilya. Brother Andy. So, sa problema, atong basahan ang Biblia about sa mga problema, anong sinabi sa salita ng ating Panginoong Diyos tungkol sa mga problemang darating sa ating buhay. So basahin natin sa Cebuano version sa Buhat 14:22 o 23, no? Acts chapter 14 verse 22 to 23. Ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo o mingon sila, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. So kita pa lang tayo pa lang mga mananampalataya ang sabi, no, na we will experience different kinds of hardship in order for us to enter heaven, in order for us to enter the kingdom of heaven. So yun ang ating makita na sa ating paglilingkod sa Panginoon, always part ang problema, Brother Andy. If you are serving in your parish as a catechist and then you feel the problems with your family, bakit?
kung maghinto ka sa paglingkod bilang katikista, mahinto ba yung mga problema mo sa pamilya mo? Are we sure that if we will abandon our responsibility in the church, those problems that we have ay mawala lahat? No. Natili pa rin. Kaya, in spite of this challenge, problems, hardship that we have, manatili tayo sa Panginoon. Wala na tayong ibang matakbuhan pa, kundi ang ating Diyos. Wala na tayong ibang mapuntahan, kundi ang ating Diyos. Iba ang tao na maraming problema pero walang Diyos. Nandito ngayon si Brother Jericho Cabi, na ating kapatid na convert Muslim. Ang dami ring problema niya. So dapat tayong hold on to God. No? Sister Belma Balang, watching po from Hong Kong. That's why in Acts chapter 14 verse 22 to 23, sabi ng Biblia na tinuruan nila ang mga mananampalataya na magpakatibay sa kanilang pananampalataya at sinabihan sila na dadaan tayo ng maraming mga mabigat na mga suliranin in order para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? So it is a purification to us. It is a testing that in spite of the problems that we are facing in life, kaya ba nating manatili sa ating Panginoong Diyos? Mayroon pang isang sinasabi si Apostle Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter 5:12 to 14 and 16. Ganito ang sinasabi ni Apostle Pedro, "Mga minahal kong mga igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay, hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron malipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayawong Espiritu, ang Espiritu sa Dios anaa kaninyo. Apan kun kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo kini kaulaw. Pasalamatin o ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. If you suffer because of your Christian faith, then give thanks to God that you are a Christian. And sabi dito na paglipay, inoon kamo nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. The suffering that we have, we become partakers of the suffering of Christ. So itong mga pain natin, no, ako nadaanan ako na namatay ang aking nanay, namatay ang aking tita na minamahal namin, no? Sobrang mahal pero kinuha rin sa Panginoon. Namatay aking nanay, namatay ang aking kapatid si Elizabeth last 2020. Namatay ang kaniyang asawa, may brother-in-law. Namatay rin ang aking another brother-in-law last February 5. Hindi tayo makapigil sa buhay. We cannot hold life kung ito ay aalis na sa mundong ito. Aalis. Mayroon tayong convert, si Jason Luwagi sa Gia Santos na matay. Pumunta ako doon, nagkasakit, naghilanat, nag-fever, pinadala ko sa ospital. Dalhin sa ospital. So dinala doon sa General Santos City Doctors Hospital. And then sabi ng tatay, iuwi na lang kasi naawa na ang tatay sa akin sa hanap-hanap ng pira para ibigay doon. Yung tinanggal ang kaniyang mga dextrose, patay. So ang nagbuhay pala sa kanya, yun na lang artificial na mga technology sa medical technology ang nagbuhay sa kanya. Yung tinanggal, patay ka agad. So yung taong yun ay tumulong pa yun sa pagtrabaho sa ating center, sa ating meeting center sa Kalumpang General Santos City. Isa siyang karpintero pero at the age of 22, no?
ang kaniyang tatay isa pastor, ang kaniyang nanay isa pastora, na ngayon converted na sa simbahang Katoliko, Sister P. Orusa. Sister P. Orozco, magandang gabi. Congratulations, Bro Noy, sa mga accomplishments sa mission. Praying for you. Ingat palagi. Hope marami ang mag-support sa inyo pong mga gawain. So, please help me to pray na more support and more benefactors, kasi as blessings comes, we can move from one place to another, no? We can move from one place to another as the blessings is available. Kaya balik tayo sa ating topic na wag tayong, sabi ni Apostol Pedro, wag kayong matakot, wag kayong masurpresa kung darating itong mga maraming suliranin sa buhay. Magpasalamat kayo na nagiging partakers tayo sa mga paghihirap ng ating Panginoon Kristo. Sa mga converted ngayon sa buong Pilipinas, wag tayong masurprise. Bakit tayo naghirap? No, kaya sa akin, dito ngayon ang ating mga kapatid sa parokya ni San Ignacio sa Mungkayo, Davao de Oro, magandang gabi po. At sa iba pa dito dito sa atin. Kaya sa atin na mga converted pastor, ako, no, nakita ninyo na I'm preaching from moving from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero naningkamot ko nga livelihood. Nangita kong area nga probinsya nga makabuhi og mga kanding, makabuhi og baboy, makabuhi og pato, makabuhi og manok, makabuhi og pabo, no, makapananom og saging. Nakoy ipananom ng saging, tingali na sa mga 100 ka puno ng saging. So pag uli na ako sa Cagayan, na isaging. Kung naay mga gadiring dito, wala ko nagunahuna sa kong galingon. Kung dili aron nga ang ugnay mga tigom dito sa palibot sa Cagayan de Oro, natay makaon nga saging na maihaw nga manok. No, dili ta magsige na lag sulisit. Kayo say ang sulisit mahimong tulisit. Tulis sa tubangan. Mao nga mudawat gyapon ta og tabang, tulong, pero dili na pud sa tanang panahon nga pati ang atong panginahanglan adlaw-adlaw sa community. Ato na lang yung ipakiri sa atong mga brothers and sisters, ipapasaan lang yun nato kung natay tayo mga bakante, nakoy 5 ka lang walay preaching, walay talk, muli din ko dito sa Cagayan, magatiman, maglampas, magguna, na nga wala na ko naghimo sa una sa pastor pa ko, magtanom og saging, hands-on, magtanom mga kumpay sa baka, sa kabayo, na ako'y mga stipend gisave para di man nagikan sa una, no, nagbuhi kag pila ka baboy, no, di nakay stipend gipalit nimo baktin, gipalit nimo nati nga baka, bayi, no. So diha nagsugod nga ibutang nato sa maayong lugar ang mga grasya. Huwag natin ilagay ang mga blessings na binigay din sa Panginoon anywhere. We have to put it in a proper place na mag-multiply. Diba? Kung basahin natin si Paul, mayroon din siyang sariling tinatawag nating ano ba yun? Sideline, no? Kaniyang ano ba yung sideline ni Paul sa Acts chapter 18? Sabi dito na humani ini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto, didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa punto nga bag-o lang nga miabot gikan sa Italia, kauban siyang asawa nga si Priscilla, tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papawaan sa Roma ang tanang Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo og tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda. Mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. No? So si Pablo mayroon siyang tinatawag na sideline. Tent maker siya, evangelizer siya, traveling evangelizer, going anywhere. At the same time gumagawa siya ng mga tent pangbinta. So alam natin na si Paul, ini-explain niya ang generosity na dapat suportahan ninyo ako, tulungan ninyo ako as a preacher of the gospel. Pero kahit na sa kaniyang mga pangangaral tungkol dyan, nagtrabaho din si Pablo, di ba? Nag-work rin siya.
Hindi lang na puro na lang mga kapatid na donation, no? But Paul also work with his hands. Mayroon sinasabi dito na mayroon sinabi si Pablo sa 1 Corinthians 9:13 and 14. Sabi niya, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo magkuha sa iyang pagkaon gikan sa templo, o kadtong nag-alagad dito sa halaran, may bahin sa halad. Sa mausap nga paagi ang Ginoo nagbuot, nga kadtong nagwali sa maing balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan sa maing balita, no? Sister Connie Andales, in spite na tinuturo ni Pablo na ang mga nangangaral sa ebanghelyo dapat suportahan, no? Magkuha sa ilang panginabuhi, kukuha sa pamumuhay ang mga nangangaral sa magandang balita galing sa magandang balita. So, support from those who are from the faithful. But in spite of Paul's position in teaching that those who preach the gospel must take their living from the gospel, si Apostle Paul, gumawa pa rin siya ng pamumuhay. Tent making, ayon sa Acts sa buhat 18:3, tent making siya, gumagawa siya ng mga tent, nagbibinta siya. Sa panganahon nga bakante siya, vacant siya, wala siyang preaching, nagbibinta siya. So, kahit na ang kanyang sinasabi sa 1 Corinthians 9:12-13, na ang may karapatan ang mga nangangaral na suportahan sa mga mananampalataya, no? The Apostle Paul is trying also to work with his hands, no? Nagtrabaho siya. So, ginawa ko si Paul na isang excellent example of evangelization. Na in spite, I'm traveling from Luzon, Visayas, and Mindanao, I'm preaching here in the Philippines. Imagine ka, magbigay ka ng talk dito sa mga katikisa sa Archdiocese ng Metro Manila. Magbigay ka ng talk sa sa iba't mga community sa Archdiocese ng Metro Manila. Pero hindi ako nag-isigulaki. Na ako dito, preacher, mabuhay naman ako sa aking sarili. No? Last May 12, I was in San Jose de Trozos Ray, nagbibigay ng talk. We cannot expect the blessings na ibigay sa atin because we are layman, we are not member of the hierarchy. So, of course, we wait, we are under the mercies of the people of God. So what I did, brothers and sisters, gumawa ako ng livelihood. So kaya, pag wala akong preaching, uwi ako doon, mag-alaga ako, makapagnilay-nilay ako, ano ang buhay, habang mag-alaga ka sa mga biik, sa mga inahing baboy, no? Kaya, maraming tumutulong sa aking mga travel, doon sa pangangailangan sa center, bayad sa electricity, sa bill sa electricity, bill sa tubig, may pangtustos tayo na makabayad o makabili tayo ng bigas. Kung walang-wala na talaga, makakuha tayo na, makabinta tayo ng biik, so makasurvive ang ministry. Kasi ang need, kailangan ka pa ng pamasahe sa aeroplano, barko. Diba? So ang mga benefactor mo nag-support sa iyo sa mga travel mo. Nakakahiya naman na pati yung mga pangangailangan doon sa center, hingiin mo sa mga benefactor. As we travel from one place to another, very expensive ang pag-travel, sakay ka ng aeroplano, and then pag magabihan ka, you sleep sa mga simple na mga hotel, sa mga murang hotel, di ba? So, our life is very challenging. No, ang challenge grabe, but we do it. Like next day, punta naman ako balik sa Bohol area. And then the following week, punta naman sa Zamboanga area. Diba? So kung wala tayong mga benefactor na nagsuporta, paano tayo makagalaw kung walang nagsupport? Then dapat mayroon tayong creativity na sa mga travel mo, mayroong mga nagsupport sa mga pangangailangan sa mga center, tulad sa General Santos City, pinabinta natin ng mga gulay ang mga convert. Hindi lang puro na solicit na lang kayo dyan sa lahat sa General Santos City. Magbinta naman kayo ng gulay. Magkumpra kayo doon sa merkado. Kasi center man dyan. So, at the side of our center, nagbibinta sila ng mga gulay para makasurvive, makapersevere.
simple things just to persevere. So creativity, brothers and sisters. So what is belongs to God, what is belong to Caesar, let us give it to God and give it to Caesar, to the government. So kaya nakakilos tayo kasi kung wala tayong creativity, paano ako makakilos from Luzon, Visayas, and Mindanao, brothers and sisters, kung hindi tayo magiging creative? We accept donation, we also use our creativity na gagawa rin tayo. Kaya mga convert pastor, yes, we are sharing throughout the Philippines in our area and responsibility. Pero wag natin kalimutan na mamuhay tayo as normal, as laiko. Magtanim-tanim tayo ng mga saging, mga kalabasa, mga gulay, para yung ibang mga pangangailangan natin, makuha natin doon. Mayroon tayong mga gadiring, kung mayroon mga donation, praise the Lord, nakatulong sa atin. But it is reasonable na ang mga converted, mag-develop sila ng kanilang livelihood sa kanilang mga area. Ibig sabihin na hindi lang natin tinuturuan ang mga nagbalik loob simbahang Katoliko sa mga aral, kundi tinuruan rin natin sila sa pamumuhay normally as a laiko under the parish, na we live there as a laiko, we live there as a testimony, as a convert, no? Marami akong mga isyu noon, yung bago pa ako naging Katoliko. Kasi may mga panahon hindi ko maiwasan na sa sobrang hirap, first year, second year, manghingi ka, manghiram ka. So maraming mga istorya sa akin na mukhang pira, no? Kasi yung bago ka pang convert na naglugaw-lugaw ka na lang. So nahirapan ka pa, nagiging mukhang pira ka pa, di ba? Oh. So ngayon, habang you learn from the feedback, from the criticism of the people, your failure, when you become a Catholic, no, ang mga failure mo sa management, you learn and learn until nakita mo na ito pala ang dapat gawin, no? Na with all this generosity of the people of God, we will also develop a livelihood in our area, no? Para sa ating mga pangangailangan, makabigay rin tayo sa mga kapatid nating mga nagbalik loob sa simbahang Katoliko. Kung mayroon mga magbibigay, praise the Lord. Na hindi ba tayo mga kapatid na parang hindi tayo mabubuhay kung wala talagang nagbigay. So dapat sundin natin si Apostol Pablo. Maraming nagbigay kay Apostol Pablo. Many people supporting the ministry of Apostle Paul, but it's not enough. If you are a traveler, people cannot understand you because they are not traveling like you. How could people understand you what is your need when you are always traveling throughout the Philippines? They cannot understand because they are not doing what you are doing. So, like Apostle Paul, he is a missionary traveling from one place to another. People support him financially and in prayer, but in spite of that, the needs is really wide, no? Napakalaki sa pangailangan. So, Apostle Paul is also having a sideline tent making. So, yun ang aking inano. Hindi lang sa mga converted, tayong lahat na naglilingkod sa simbahan. Dapat tayo, mayroon tayong tinatawag na creativity in order to persevere. James chapter 1 verse 12, sabi ng Biblia na bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagsulay, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. So, blessed is the man who stand firm in the midst of trials. We have trials. Pareho ngayon sa aking pamilya na nagkasakit ang aking pamangkin, no? Nagkasakit ng lupus. So, mayroong mga trials. But we need to hold on and stand in the Lord. Huwag tayong magpa-discourage. Wala tayong ibang matakbuhan sa buhay natin ngayon, ang Panginoon. Kasi pag sasagutin tayo sa Panginoon, ang Panginoon na ang hihipo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hipuin sila na
tutulungan ka. Kaya pag doon tayo tatakbo sa Holy Spirit, it is the Holy Spirit that work in the heart of the people, will touch the heart of the people in order to help you. Kasi kung ikaw ang magmakaawa, hindi ka maintindihan. Kaya more in prayers, praying in the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 18, always commune, always pray in the Spirit. Because the Holy Spirit is the one to touch the heart of the people in order to help the ministry, to help the mission, to help us. No? Brother Chad Rando, Brother Gismar Milay, and Brother Jesus Velasco Agagan. Magandang gabi, Sister Andrea. Magandang gabi, Brother Nui. I'm always watching in Norala, South Cotabato. Thank you po, Sister Andrea. So, we will hold on. Huwag tayong magpadala sa mga problema sa ating buhay. May sinabi pa si Apostle Pedro sa 1 Peter 5, 9, and 10. Ganito ang kaniyang sinasabi, napakaganda. Sabi ni Apostle Pedro na, sabi niya, liguna ang inyong pagtuo, ug sukli ang yawa, kay nasayad kamo nga ang inyong isig ka magtutos tibo kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. All believers in the world are being tried with the same trials. So ano man yung the same trials, the same suffering. Pareho lang yun ang problema natin ngayon at problema nila noon. Mga problema sa relationship, problema sa silos-silos, na hindi ahantong sa mga nangyari ngayon na gipatay sa banay ang asawa tungod sa silos. Kaya we need to have a self-control sa temper natin. No, asking the Holy Spirit to control us by His mercy and power na hindi tayo magpadala sa galit. Kaya ngayon ang daming mga pangyayari sa ating panahon na nakakatakot, nakakalungkot. What's happening in our times because of self-control. Kaya all people in the world are being are undergoing trials, the same trials. Walay bugas, walay kwarta, no? The same problems, away-away sa pamilya, away-away sa community, the same problem. Brothers and sisters in the Lord. So punta tayo sa ating mga tanong, no? From Sister Delia, no, isang ating viewer. Brother Nui, nasakitan gyud ko, isang Bisaya, no? Brother Nui, nasakitan gyud ko kaya ang among parish priest wala gi-recognize ang amoa apostolate sa parokya Sacred Heart Apostolate. Kay lagi maminaw man siya sa mga marites nga kami daw mga tiguang kuno ang among mga kauban. Ang among apostolate wala may batan-o na dala, puros mga tiguang. Kay wa man po'y batanon mo kuyo. O niya makita ko sa niya sa misa, muingon dayon siya nga niya pa man lagi ka sakita lagi labi na gyud Brother Nui sa miaging eleksyon lain na pa kandidato pagka presidente niya, lain pod ang kay Father. Ang akong mga silingan nagtambang nga bali na lang kas laing sikta oy, ano magpabilin man ka diha nga ginainsulto man ka sa inyong pare. Brad, unsa may imong ikatambag ani Delia, no? Si usa ka katikista nga kini Sir Delia nasuko gid pag-aya si Father kay lain kag kandidato sa miaging eleksyon. Dila na to isulti asa nga parokya mga kapatid ha. Niya gisulsulan na siya na abali na kas laing sikta kay wa man gani nag-recognize ang pari sa inyo.
Kana pa inyo ang apostolado sa Sacred Heart Apostolate nga puro tiguang. Ingon nimo niya man sa batanon mo uban. Dili man guna mga kaigsonan mo uban ang mga batanon sa grupos mga tiguang kay uihan mo gud sa mga tiguang, mga perfectionist ng mga tiguang. Ug batanon ka mag-uban-uban kanila di maglisod kag katawa. Sumanang karamihan sa mga batanon adto gina sa mga pareha nilang edad kay magkakatawa man silang ayo, di ba? Bulhot man silang katawa kung pareha silang batanon. Si Sir Annie Marie Pangilinan and Sister Lily Pasco, di ba? And the same feather flock together. So kung Sacred Heart community, mga senior citizen, and that is good. It's very hard kung mayroong nakahalo dyan ng mga youth. Kaya in the parish, there is a youth ministry that will address the need of the youth. Hindi sila pwede ihalo doon sa mga apostles of prayer na mga matanda ang mga member. It's very hard, brothers and sisters. No? That's why sa sinabi mo, Sister Del, no, iniba ko man lang ang pangalan mo, no, na sabi mo iba, actually ganito, pag makita mo diyan sa parokya na may kandidato siya, di ba? Lalo na ngayon, parating ang eleksyon sa barangay. So, sino ngayon ang magtakbo-takbo pagka barangay captain, di ba? Mga karamihan, kung may majority ang Katoliko, mga Katoliko lang din, di ba? So, how to preserve the unity of the parish if the same member of the parish run for a particular position na sila ang banggaan, di ba? So, simple, kung narinig mo si Father na yon ang kaniyang kandidato, wag mo na lang isabi ang kandidato mo. Keep it in your heart in order to preserve harmony in the parish. Do not try to challenge your parish priest, Sister Del, na masama yung kandidato mo, mas mabait yung sa akin. Let him, maliban kung magtanong si Father sa iyo, and you can tell him in a motherly way, di ba? And then mayroong sumusulsol sa iyo na punta ka lang sa ibang sikta kasi hindi nga kinikilala ni Father ang inyong apostolate na sa previous parish priest i-recognize kayo. Ngayon, si Father hindi kayo rin-recognize. Aalis ka na lang at magpunta sa ibang sikta. Ngayon, after 2 years, mayroon mang reshuffle, aalis na rin si Father sa parokya ninyo. Kasi ang practice, ang norm sa mga kaparian, reshuffle every 4 years. Mayroong mga diocese, 3 years lang. Mayroong ibang diocese, 5 years. So sa inyong diocese, Sister Delia, is 4 years. At tinitingnan ko, mag-reshuffle na ng mga kaparian next year. Baka ngayon, ikaw aalis papunta sa ibang sikta, aalis na rin si Father papunta sa ibang parokya, sabay-sabay kayong nag-alisan. Di ba? So, yun also is a purification of your Catholic faith. No? That is a purification of your Catholic faith, di ba? And that's why, ang masabi ko sa iyo, wag kayo magpadala sa solsol, punta lang sa ibang sikta. You are Catholic. And that is a challenge. Dahil dito sa simbahang Katoliko, marami tayong mga different personalities. Si Sir Jocelyn Lacerda, di ba? We have different attitude. No? Mga kapatid, we have different attitude. Brother Austin Umpat, no? Brother Sir Rebecca Toledo, ang aking kapatid, nandito. Pastor Dave, Sir Luida, Sir Rebecca, no? And mayroon tayong iba't ibang mga attitude. So, sometimes ma-entertain tayo, sometimes hindi tayo ma-entertain. So, that is a purification of Catholic faith. Pabayaan mo yan si Father, no? Irespeto natin ang ating pari kung ano yung kaniyang paninindigan, kasi hindi man siya ang may-ari sa parokya, di ba mga kapatid? He is not the owner of the parish. Mag-transfer naman siya sa ibang parokya. At kayong mga parokyano dyan manatili. Dahil lang sa ibang attitude ni Father na hindi sang-ayon sa attitude natin, maglayas tayo sa ibang parokya. Alis ka sa parokya mo kasi hindi mo na gustuhan ang attitude ni Father. Di si Father naman aalis, punta sa ibang parokya kasi nag-reshuffle sila. Nagsabay-sabay kayo sa pag-alis.
Sino ngayon natutuwa? Si Satanas ang natutuwa. Kaya my advice is to remain in the parish, be a Eucharistic. Ngayon na medyo komplikado ang sitwasyon, para sa akin, huwag ka munang magpa-active dyan sa mga activities sa parokya if the situation is very complicated. No? What is good is that be Eucharistic. Ano man yung Eucharistic? Attend ka lang muna ng misa, uwi sa bahay. Baka gusto sa Panginoon, magpahinga ka muna sa pagkakatikista mo. Kasi parang hindi ka nagustuhan ni Father. No? Pahinga ka muna. Attend ka lang sa misa doon. Keep silent, uwi sa bahay. Or, ang dami nating parokya. Kung makakreate kayo doon ng medyo hindi magandang atmosphere, your presence could be a reason of not good blessings in the parish. Parang controversial ka doon. Why not go to another parish? Or magtanong ka sa mga masi sa ibang kapilya or ang neighboring parish. Very easy. Ang dami nating parokya. No? Kaya nga, tulad ngayon, mayroon nagpa-advise na isang organist, and then ang kaniyang girlfriend is priest announcement leader sa sa community. And then, naghiwalay sila. Ang kaniyang girlfriend na priest announcement leader na nag-boyfriend rin sa kasama nila sa youth. So masakit ang puso niya kasi siya kanang organist. Makita niya ang kaniyang girlfriend na nagsama sa ibang youth. Hindi, nagalit ka. Ang aking advice, bakit ka dyan? Kung nakakreate man yun ng sugat sa puso mo na sa community na yan, ang dami nating community sa Catholic Church. Punta ka muna doon. If it's very controversial to stay in that community. No, pareho sa akin, I have a community before. No? I serve in the community. Pero nakita ko na hindi talaga kami magka-go-together. Kasi when I was a pastor, mayroon kaming discipline na when I studied in the Bible school, I belong to the conservative. Alam niyo yung conservative? Yung mga hindi nag-speaking in tongues ba? So kami, we are Protestant but we don't believe speaking in tongues. So we are very allergy on the speaking in tongues, yung magbagsakan, matutumba, no? So when we become a Catholic, we become member of a particular community na pinapractice yung yung speaking in tongues na bumabagsak, mga ganon. So yung community na yun na magbagsakan sila doon, no? Mas grabe pa kaysa yung sa mga kapatid nating hindi Katoliko. So ang ginawa ko, umalis lang ako sa community, hindi tayo maghanap ng away, no? Masama yung maghanap tayo ng away kasi that is their charism, that is their practice, that is their culture. Bigyan natin sila ng freedom. Huwag kang makipagdebate doon. Ang daming community sa Simbahang Katoliko where you can belong, no? Brother Nestor na ating isang viewer natin, saka itong kapatid natin na Sister Delia na nasaktan sa parish priest, huwag mo naman pilitin doon. Ang dami nating parokya. Or huwag ka muna mag-active dyan sa activities sa parish, be a Eucharistic, attend the Mass, you go to the Blessed Sacrament, you can pray the Rosary, you can pray the Divine Mercy. Bakit mag-active ka doon na medyo mayroong tensyon? Pahinga ka muna. Nandito si Doc Nati, Pagado Doc Nati, ang aking nanay. Nanay sa Biblical Apostolate. Dahil sa iyo, Doc, na giging part kami sa Bible Apostolate ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, no? So dito si Doc Nati. Kaya wag tayong mga away. Awayan mo yung wag. They are also Catholic like us. We will love them. We will respect them. Hindi kayo doon ipilit mo yung sarili doon para lang mag-away na. Ang laki-laki simbahang Katoliko. We can serve the Lord. We can bring people back to the Catholic Church, to the church. Kaya napakaganda yon. Huwag tayong mag-away dito sa Catholic Church.
Mahalin natin sila. Love your enemy nga eh. Diba? So, Sister Delia, for me, wag kayo mag-insist. Do not insist, no? I know you are listening now kasi bago pa lang tong message mo pinadala sa akin. Doc, thank you so much. Naubos ko na ang buong Banawi. Kasi ang mga kaparian doon, left and right ang kanilang invitation at natuwa naman ako. Palagi kong binanggit doon yung, Father, kilala mo si Doc natin doon sa, kaya nga na, kilala ko sa Bible Apostolate. Kaya si Father William, naghanap siya ng Ilocano Bible. Doc, please mag-personal message ako sa iyo kasi buti na lang bigla kang nagpakita ngayon. Naalaala ko yung sinabi ni Father William na, Brother Noe, pwede ba ako hanapan ng Ilocano Bible? Sige lang, Father, kasi mag-communicate ako sa Bible Apostolate, sa Commission ng Bible Apostolate, baka makahanap tayo doon ng Ilocano Bible para sa iyo. Kaya yon ang aking that is my opinion, Sir Delia, no? Wag tayo ditong do not if you're active in the last in your parish, ngayon medyo magka-tension. Dami nating parokya, dami nating mapuntahan, maka-attend tayong misa. When I become a Catholic, that was I did, no? Kasi ang daming yung hindi pa ako marunong manguros noon, yung first month pa ako sa Katoliko, ganito ako nangunguros eh. Kaya nga nag-lance kayo kanina, Doc, nakita ko ang mga post ninyo sa Pinoy version. Ay baka we will recommend that Pinoy version sa ating mga youth, sa ating mga convention, kasi bago lang ako nakapagbigay ng talk doon sa Vicariate of Archdiocese of Cagayan de Oro. Mga more than 500 youth sa Vicariate of St. Francis of Assisi sa Misamis Occidental, Misamis Oriental. Nakita ko yung mga youth, kawawa, walang mga Bible. So, kahit mga leaders na lang sa kanilang parokya, mabigyan natin ng Pinoy version. Kami na ang magbili, Doc. We will buy for that para ma-distribute natin. Kaya ito ang aking advice sa atin. Mayroong iba ditong concern na gustong kong pagtitingnan. Bro Noe, please advise how to convince my friend who is a Jehovah's Witness from Biron, Magsalay. How to convince. Now, dito sa simbahang Katoliko, we are a church, we emphasize about ecumenism, no? Friendly sharing, no? And synodality, participation, and mission. Now, of course, tingnan natin ang tinatawag natin na how to commune, how to share our Catholic faith in a very friendly way. Naiwasan natin yung mga masakit na mga salita, because after all, brothers and sisters, conversion is the work of the Holy Spirit. Tingnan natin yan. Wag tayong iwasan natin yung mga very offensive word, no? Lalo na sa ating mga kapatid na mga Katoliko na galing sa iba't ibang mga sikta. Iwasan natin ang offensive word, at saka yung ating practice noon na tayo lang ang maligtas sa galing pati sa ating mga sikta. Dito simbahang Katoliko is very beautiful. This is a mother church. This is a universal church, and there is no doctrine in the Catholic Church that condemn other Christian denomination. There's no doctrine to that. No, we recognize other Christian. No, sabi ng Catechism, those who are baptized and have properly baptized are put in some, though in perfect communion with the Catholic Church. They are incorporated into the body of Christ. And the children of the Catholic Church recognize them as brothers and sisters in the Lord. So that is the authoritative teaching of the church. Na yung kahit outside sa Catholic Church, they are properly baptized, and then they are accepted as brothers and sisters of the Catholic Church, no?
Dok, see natin kung ano reaction nila doon. Bigyan kita ng isa. Salamat, Dok, ha. Pupunta ako. And the best way is to live what we believe, walk or talk. Debates do not save us. Correct. Now, ito, salita na ni Doc Nati, ha. Debates is very dangerous. Kaya, alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Doc na live what we believe, na ma-feel nila ang pag-ibig sa Panginoon. Nagsasalita tayo na ma-feel nila na we are concerned of them, na magiging part sa simbahan ng Panginoon, no? Because after all, as in my experience is kahit nandito man si Doc natin, no, sa ating mga kapatid ba ngayon dito ay isabi ko sa inyo na when I was a pastor, walang Katoliko nagpunta sa akin. Nagsabi na mas maganda ang Katoliko, ang Katoliko din siraan yung iba. Walang Katoliko na pumunta sa akin. It was really a divine providence of God that I studied the history little by little, and then I appreciated the Catholic Church. I discovered the beauty of the Catholic Church. So beautiful. Kasi there's no Catholic who talk to me na mag-Katoliko, wala. So in my contemplation, I contemplate when I discovered. So I become Catholic. And now that I am a Catholic, when I look back to my college, sa aking mga classmate, no, I feel compassion na hanggat ngayon kaya ko pa silang pakainin, kaya ko pa silang patulugin dito sa bahay, kaya ko pa silang kausapin, kaya ko pa silang pakinggan, kaya ko pa silang irespeto. Kung sila magtanong sa akin bakit ako naging Katoliko, no, sinabi ko sa kanila with all respect, no, na ganito ang dahilan, nakita ko simbang Katoliko, without saying negative things to them. Kaya ngayon ang daming pastor na nagiging connection, no, nagiging connected, nagiging come and go. Hindi nakita nila, akala pala namin ganito ang Katoliko. Hindi pala. Ganon, no? Brother Noli Ejercito, Brother Andrea, Sister Andrea from Norala, Cotabato, Brother Idhay Lanago, thank you so much. Estela Dado, magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya, napakaganda. And we know that in this unity, no, that we have, no, the unity that we have it is in the heart of Christ. So kung heart of Christ, nandyan yung sa kanyang puso ang pagkakaisa, no? Hinahangad sa ating Panginoon Kristo, di ba? Sinabi niya sa John chapter 10 verse 16, sabi ni Jesus, I have other sheep that are not in this fold. I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So, after all, si Kristo talaga ang pinakaunang gustong magkakaisa ang kanyang simbahan. So, how to do it? It is really the guidance of the Holy Spirit and how the Lord moved in us, to us Catholic, and to those who are outside of the Catholic Church. So, mayroon akong ibabasahin dito sinasabi sa Catechism, no? Catechism of the Catholic Church, number 820. Towards unity, no? Basahin ko mga kapatid, ha. Christ bestowed unity in the church according to the Catechism. From the beginning of time, this unity we believe subsists in the Catholic Church as something she can never lose. And we hope that it will continue to increase until the end of time. No? Christ always gives His church the gift of unity, but the church must always pray. Ano daw ang gawin natin as a church to realize this unity that Christ longs for His church is, but the church always pray and work to maintain, reinforce, and perfect the unity that Christ wills for here. This is why Jesus Himself
prayed at the hour of his passion and does not cease praying to his Father for the unity of his disciples, that they all be one, as you, Father, are in me and I am in you. May they also be one in us, so that the world may know that you have sent me. The desire to recover the unity of all Christians is a gift of Christ and a call of the Holy Spirit. So, tandaan natin sinasabi sa Catechism, the desire to recover the unity of all Christians is a gift of Christ and a call to the Holy Spirit. Catechism number 821. Certain things are required in order to respond adequately to this. So, what are these things in order to respond to this desire to recover the unity of all Christians? First, Catechism number 821, a permanent renewal of the church in greater fidelity to her vocation. Such renewal is the driving force of the movement towards unity. Number 2, conversion of heart, as the faithful try to live holier life according to the gospel, for it is the unfaithfulness of the members of Christ gift which cause division. So unfaithfulness of Christ gift that cause division. Prayer in common, so we need to pray for the unity, no? And because change of heart and holiness of life, along with public and private prayer for the unity of our Christian, should be regarded as the soul of the whole ecumenical movement and merits the name spiritual ecumenism. Number 4, fraternal knowledge of each other. So dapat matuto rin tayo sa history nila, mga doctrine nila, kasi saan tayo dadaan? No? Kung hindi natin malaman ang kanilang mga aral. So kung malaman natin na pwede tayo doon dadaan, no? Tulad sa Emmanuel Mission Mindanao. So isang born again denomination. Paano ako dumaan sa kanilang senior pastor? Sabi ko, Pastor, alam mo ba Pastor, kung sino ang nanay ni Emmanuel? So sabi ng Pastor, bakit? Sino ang nanay ni Emmanuel? Di ba? Sabi ng Isaiah 7:14 na a virgin shall be with child and bear a son and shall name him Emmanuel, which means God is with us. And who is that woman? So who is that woman? Mama Mary. Tama pala, no? Kaya Pastor, ang idenominasyon ninyo Emmanuel, ang nanay ni Emmanuel si Mama Mary. Tama. Kaya nanay pala ni Emmanuel si Mama Mary, mahal natin si Emmanuel, dapat mahalin natin ang kanyang nanay. So we love each other until we become friends. And then until the president of Emmanuel Mission visited Archbishop Jose Cabantan in Cagayan de Oro City, and it was found out that they were friends before the pastor was the president of the Bible School in Mindanao, and also the president of the denomination. Yung pastor pa lang siya sa isang local church. Si Monsignor si Bishop Jose Cabantan was a parish priest in Our Lady of Miraculous Midar in the Lumbia Parish. So nakita pala sila before siya nagiging bishop sa kanilang Emmanuel Mission, at before din si Archbishop Jose Cabantan nagiging obispo. So we love each other, kaming tatlo, we love each other, no? With Bishop Jose Cabantan. And that's what I say na a friendship, no? Saan tayo, we need to learn also their history in order that we can talk saan tayo dadaan, no? At saka, kasi yung pastor na yon, nanalo siya sa pagkakonsyal sa barangay. Pag magmisa doon sa ang pari, sumali na siya pagka-offerer, no? Nag-u-offer na siya ng mga saging, ganun, no? So, how the Lord works, na isang organization na very
very offensive against the Catholic Church, always attacking the Catholic Church, nabuksan ang kanilang mata, imbis very, very negative against sa Catholic Church, nagiging positive sila, nagiging friendly sila sa Katoliko. Diba, Brother Pira Dexter? So, God is working in a very wonderful way. And pinaseminar ko pa siya sa Kanaan. No, kami si Doktora natin at Pagadot ang nag-assist sa kanya, pinaseminar namin sa Kanaan. Nagiging open siya sa Catholicism. And that is a very wonderful work of the Holy Spirit kasi under sa kanya is 65 pastor. So he is the head and under sa kanya is a 65 pastor. Para siyang obispo kasi may mga obispo na ang kanilang mga kaparian 60, 50. Pero itong pastor na ito as a head of their denomination is also under sa kanya 65 pastors. Pero open each other already, no? Very wonderful, no? So and then number 5 is certain things are required in order to respond adequately to this call to recover the unity. Second is ecumenical formation of the faithful, especially of the priest. Paano ang mga kaparian makipag-friend sa mga pastor? No? Paano nila i-open line, no, para ma-feel sa mga pastor ang presensya ng Panginoon sa mga pare? How can you let this non-Catholic feel the presence of God if you will not open the door? If you will close the door of the parish? Diba? Number 6 is dialogue among theologians and meeting among Christians of different churches and communities. So, wag nating i-close ang pintuan. Continue to talk together. Tulad sa akin, what I did, continue talking sa mga pastors, sharing each other, no? With all honesty, talk to them about the wonders and the beauty of the Catholic faith. Share to them in a very positive way how you discover the beauty of the Catholic Church with respect. Kasi ito mga taong ito, mga kapatid, may mga dignidad to. Ito ating kinakausap, may mga posisyon to sa kanilang simbahan. So, hindi maganda na babastusin. Kaya nga I told one of the Catholic faith defender na sa akin, hindi ko to magawa ang ginawa ninyo sa mga plaza na class ka agad. Kasi yung mga nandyan sa mga plaza, karamihan dyan na mga pastor ay hindi yun ang mga nasa posisyon sa mga malaking denominasyon. Mga pastor lang din sila sa mga maliit na mga sikta, no, nagtatag sila ng kanilang mga sikta na mga maliit, kaya very offensive sila. Pero talking to sa mga leaders sa mga denominasyon, nandyan yun sa kanilang opisina. Diba? So dapat, tayong mga Catholic, we will also share to them with all respect and dignity. Kasi these are people of position. No? But we still need Catholic faith defender in the plaza. Kasi yung mga nasa plaza, yung tinatawag ko, karamihan dyan, mga luskuman. Luskuman ba? Na gumagawa-gawa ng kanilang mga sariling simbahan na hindi nakikinig sa kanilang mga leaders. Kaya we need also Catholic faith defender para mag-clear doon sa mga issues, sa mga ganong mga sitwasyon. But sa mga tinatawag nating mga formal dialogue, gawin natin ito with all dignity and respect. So collaboration, number 7 is to respond these things are required in order to recover the unity of all Christian is collaboration among Christian in various areas of service to mankind. Human service is the idiomatic praise. So ito ang sinasabi sa Catechism 821, 820 na ang lahat ng mga Katoliko na mga evangelizer magiging guided nito because this is officially. We must be guided to the guidelines of the Catholic Church, how we perform our duty as we approach separated brethren with all dignity and respect. Kaya dito sa ating mga kapatid na nagtatanong how to advise, to convince, no? Just present your Catholic faith. Na wag naman mayroon kayong motive na titingin ka sa hindi Katoliko para kumbinsihin mo, no? Actually, mag-umpisa yon sa pinaka-simple na sharing. My friend, Biron, just talk
live your faith according to Doc Nati, no? Mamuhay kayong mapayapa, mamuhay kayong sa ebanghelyo ng Panginoon, no? With all holiness, iwasan ang mga vices. Kasi paano natin ma-attract? Kaya yung sinasabi sa catechism na renewal, no? Consistent renewal of the church. One of the things that is required in order to recover Christian unity is the continuous renewal. Na kung tayo ay mga Katoliko na mga evangelizer, ingatan natin ating buhay, iwasan natin ang mga vices. Yung sinasabi sa Romans 12 chapter 1 and 2, sabi ng Biblia, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is the will of God. So, what not to conform to this world? Ibig sabihin yung mga bisyo, no, pagkasabungiro, pagkalasinggiro, pagkababairo, anong lahat ng mga bisyo na magiging stumbling block in the eyes of those outside, na makita nila tayo dito mga Katoliko, namuhay tayo sa ebanghelyo, no? So kung makita lang kanila ang ating buhay, it is already magiging attractive sila. Kaya yung sinasabi ko sa mga yung sinasabi ni Cardinal Vidal sa buhay pa siya na kayong mga convert pastor, kahit na hindi pa kayo nagsasalita, mamuhay lang kayong mapayapa, mamuhay kayo peacefully sa community, you're already a testimony to the people. Kasi magtanong-tanong yung mga tao, no? Magtanong-tanong yung mga tao na nawala ang internet, okay lang, Dok. So mawala yung, magtanong yung mga tao, sino sila? Ay mga pastor yun na nagbalik sa Katoliko. Wow, nag-gardening na sila, no? Nag-feeding na sila ng mga bata, nagturo sila ng mga Bible story sa mga bata, di ba? Nag-alaga sila ng mga baboy, nag-alaga sila ng mga kanding. They live peacefully in the community, no? Yes, tatanggap naman tayo ng friendly discussion and friendly sharing, but we need to put what we believe into practice, no? Kaya nga sa akin, mga brothers and sisters, as your brother Nui, hindi naman ako perfect. Marami rin akong pagkakamali, pero I put to the practice what I learned. No, na hindi lang tuking, mayroon din akong babuyan. Imagine ka, ma-enjoy ka kasi mayroon kang mga nanganganak na mga biik, no? Mag-alaga ka doon sa mga biik, mag-alaga ka din, mabinta mo ang biik, makatulong din kasi sa mga pangangailangan sa community. Kasi tag 3,500 na ang biik, di ba? Oh. So, kung bigyan tayo ng love offering na 1,000, tuwang-tuwa tayo, di ba? Ano pa kaya kung mag-alaga tayo ng baboy? Yung umuwi ako sa Cagayan, Doc Nati, nag-anak ang aking inahing baboy ng 12. Yung going na siya mag-anak, sinabihan ko siya nga, Dick, mag-anak ka ng 12 kabiik ha. Tawa yung nagbantay kasi sa yung gabi na nanganganak. Pagbalik ko, sabi niya, brother, alam mo, yung sinabi mo sa inahing baboy na, mag-anak ka ng 12 ha. Kinausap ko siya ba? And then, nag-anak talaga ng 12 at saka ang 12 ay healthy lahat. So, yung nakita natin na alaga ka ng inahing baboy din, mag-anak ng 12, that is a great blessing, no? We also work with our hands. We preach the gospel, and at the same time, we live practically. No, we live normally as a human. No, kasi hindi na tayo wala na akong I'm not like before na when I was a pastor, nagtatanggap ako ng mga love offering every Sunday after the preaching. But now, I'm already a laiko. So I'm also receiving, may magbigay na mga blessings sa akin, but I don't want na lahat na lang, hingiin ko na lang talaga sa ating mga nagmamahal sa atin. May mga sarili din sila mga problema at concern in life na dahil lang sa kanilang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay nagbigay sila. Hindi dahil sobra-sobra ang mga pira nila, mga kapatid, kundi dahil na-feel nila na dapat silang tutulong para magiging kabahagi sila sa pag-akay ng mga kaluluwa, pabalik sa Diyos, pabalik sa Panginoon. Kaya nag-effort sila, hindi para sa atin. Isipin natin tayong mga preacher, mga kaparian man o mga madre, hindi sila nagbibigay ng pira para sa atin, kundi binigay nila ang pira dahil kay Lord.
para ang ating apostolate na pag-form ng mga tao according to Christ, like image is mapagpatuloy. Kaya ang mga karamihan nagbibigay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Tayo naman nagbibigay hindi dahil sa tao, nagbigay tayo dahil sa Panginoon. Kasi utos ng Panginoon na tulungan natin ang mga nangangailangan. We give not because of the person, but in order to obey the word of God. The word of Jesus help the needy. No? Kaya yun ang ating na sa mga seminarista ngayon nakikinig. Hindi yung mga benefactor, nagbibigay yun hindi dahil dahil sa iyo, kundi dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Nagbigay sila dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon, because of their love to God. Yung mga walang pagmamahal sa Panginoon, nagbibigay ba yon sa atin? Yung walang Diyos sa kanilang buhay, nagbigay ba? Wala. Yung mga mayroong pagmamahal sa Panginoon, may takot sa Panginoon, yun ang madaling magbigay sa atin sa ministry para maipatuloy natin itong banal na gawain na misyon, ang pag-inspire sa maraming mga tao, ang pag-akay ng maraming kaluluwa pabalik sa Diyos. Mapalapit sila sa Diyos. Kaya maraming salamat sa ating lahat at ngayon, tapusin ko ang aking live. Thank you so much sa inyong lahat. Si Brother Pera Dixter, Dr. Nati Pagado, thank you so much. Sir Luida, Brother Austin, Sister Rebecca Dura Toledo, Bistrong Langta, maayo ragid na si Dilura, ako ang pamangkin na suffering from her sickness. God will perform a miracle. Sir Luida, Luloy Padiran, yung gabi, Brother John Mons, Brother Alfredo Larinas, and Brother Idhay Lamago, Brother Stella Dado, hindi ko maisa-isa lahat, Sister Jumilin, maraming salamat sa inyo. Thank you so much. God bless you. At manalangin tayo. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, sa amin buhay, sinurrender namin ang lahat sa iyo. Sa panahon ngayon, sa totoo lang, wala kaming ibang matakbuhan kundi ikaw, Panginoon. Sa aming makahirapan, wala kaming ibang iniisip kundi ikaw. Sana tingnan mo kami, Panginoon, kasi ang pagtingin mo sa amin, Panginoong Ama sa langit, nagdala ng milagro, nagdala ng mga kababalaghan, nagdala ng mga inspirasyon sa aming buhay. Kaya Panginoon, ang lahat kong mga viewers ngayon na naparito, Panginoon, abutin mo sila sa iyong pagmamahal at pagpapala. Tingnan mo sila, o Panginoong Diyos, at inspire mo sila sa pagpatuloy sa paglilingkod sa iyo at paghawak sa tungkuling ibinigay mo sa amin. Huwag naming bitiwan, Panginoon, dahil lang sa makahirapan, mga problema sa aming buhay, kundi sa mga panahon ng mga kahirapan, mga problemang ito, mas lalo kaming manindigan at hawak kami sa iyo hanggat sa katapusan ng aming buhay. Kaya basbasan mo kami palagi, na gamitin mo kami bilang instrumento na marami pang makaluluwa maipalapit sa iyo, Panginoon. Kahit na hindi kami perfect, hindi kami perfecto, marami kaming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Ngunit we answer your call in order for us, in order to answer, to respond to your gracious invitation, to be an instrument of bringing more souls back to you. As we end this program, we pray for the protection of our brothers and sisters kung saan man dadaan itong bagyo na parating sa Pilipinas. Panginoon, sana ilayo mo ang Pilipinas para kami ay maligtas at makapagpatuloy sa pamumuhay ng mapayapa at makapaglingkod sa aming bayan at sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan at patuloy mo kaming bigyan ng liwanag sa lahat naming mga desisyon sa buhay upang magawa namin ang mga bagay na ikinalulugod mo. As we end this program, we rejoice and we give you thanks, loving Father, in the name of your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. God bless you and always be strong in the Lord. Thank you sa lahat.